Magandang araw mga kap. Ngayon ay ikawalo ng Disyembre 2023. Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Bakit naka-voiceover ako at mukhang mahalaga na malinaw ang audio ko para mas maintindihan nyo ang topic natin ngayon? Ito ba ay tungkol sa hiwalayang Daniel at Catherine o pagkabiyak ng unit team nila Pangulong Marcos Jr. at VP Sara Duterte? Ang sagot ay hindi po. Sa totoo lang, nauumay na ako sa usapang hiwalayan dahil 5 taon na akong hiwalay at single. Kidding aside, ang topic natin ngayon ay tungkol sa karapatang pantao o human rights. Sapagkat 2 araw mula ngayon ay sa pagkakapost ng vlog ko na to ay pagdidiwang ng buong mundo ang ika-75 anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Pero bago natin simulan ng talakayan, let's roll the intro. limang taon ang nakakaraan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay inaprubahan ng United Nations General Assembly ang Universal Declaration of Human Rights. Sa tala ng ating kasaysayan, 75 milyon ang namatay at $1 trilyon na halaga ang katumbas ng mga nasirang ng ikalawang digmaang pandaigdig. May tuturing na ang yugto na ito ay yugto ng kawalan ng respeto sa buhay at karapatan ng mga tao. Kung kaya't nagkasundo ang mga bansa sa ilalim ng United Nations na ilatag ang mga batayang karapatang pantao sa pamamagitan ng Universal Declaration of Human Rights sa pag-asang hindi na mauulit ang malagim na yugtong ito sa ating kasaysayan. Mula noon ay naging pangunahing batayan na ng mga bansa ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR sa pagkilala, pagprotekta at pagtupad sa karapatan ng mga tao. Kasama ang Pilipinas sa mga bansang nag-aproba dito, kaya sa ating saligang batas ay meron tayong tinatawag na Bill of Rights. Ang pagkilala at pagrespeto sa karapatang pantao ay hindi naging madali sa kabila ng pag-iral ng UDHR. Madami pa ring mga nagaganap na paglabag sa ating mga karapatan sa loob ng 75 taon. Kaya't isang malaking hamon sa atin ang pagtataguyod nito, lalo na sa kasalukuyan na patuloy ang mga digmaan at represyon sa mga bansang may otoritarian o diktador na gobyerno. Madami pa rin ang hindi kumikilala sa batayang mga karapatan natin, kaya't nararapat lamang na magpatuloy tayo sa pagpapalaganap nito. 3 taon na ang nakakaraan mula nung itatag natin ang kapatiran sa 2 gulong o kagulong. Sa panahong yon ay agad nating idineklara na ang riders' rights ay human rights. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang ating kapatiran na tumitindig sa karapatan nating mga riders. Pero bakit nga ba natin nasabi na ang ating karapatan ng mga riders ay karapatang pantao? Sabi nung iba, sa riders' rights lang tayo at hindi natin saklaw ang human rights. Para sa akin, isang malaking katangahan ito. Sorry for the word, pero para sa akin, walang realisasyon ang riders' rights kung walang human rights. Sapagkat ang ating mga karapatan bilang riders, dahil nga sa universalidad ng karapatang pantao, ay bahagi at kaugnay nito. Ayan po, naka-flash sa screen natin ang ilang mga batayang karapatan natin mga riders na bahagi ng Universal Declaration of Human Rights. Kung nais nyo ng mas malaliman at detalyadong talakayan dito, ay maaari nyo po kaming kontakin sa kagulong or andyan naman sa account ko ang email address ko para makipag-ugnayan sa akin. Pwede po kaming magbigay ng seminar hinggil dito.
Pero isang tampok na halimbawa dito ay ang karapatan natin magkaroon ng disente at regular na trabaho. Sa tingin nyo ba ay nai-enjoy ng mga kapatid nating mga rider sa Grab, Foodpanda, Lalamove at iba pa ang karapatang ito? Gayong wala silang proteksyon at seguridad sa kanilang hanap buhay. Wala silang karapatang magreklamo sa unti-unting pagbaba ng kanilang kita. Wala silang maayos na insurance at iba pang mga benepisyo na meron dapat ayon sa itinatadhana ng batas at ng Universal Declaration of Human Rights. Ang lumalalang diskriminasyon sa ating mga riders at ang mga batas na labag sa karapatan natin ay patuloy na umiiral, kaya nararapat lamang na maging isang malaking bahagi ng ating advokasya ang karapatang pantao. Patuloy nating isusulong yan mga kapatid sa pamamagitan ng kagulong, kaya sana ay suportahan natin ang mga advokasya ng kagulong. Ipaglalaban natin ang karapatan ng mga riders na manggagawa, kababaihan, kabataan at maging sa hanay ng mga LGBTQ+ na tulad natin ay nagnanais ng pagkilala at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ayun mga kap, madami pa sana akong gustong talakayin sa inyo hinggil sa human rights, pero masyado nang mahahaba pa ang vlog na ito. Di bale, sa mga susunod nating vlog ay magbibigay naman tayo ng focus sa bawat karapatan natin at nawa ay mas maliwanagan pa tayo sa mga bagay na ito. Kaya wag niyong kakalimutang i-like at i-share ang bidyong ito, at sa mga bago pa lang na nanonood sa aking vlog ay mag-subscribe na din kayo at i-click ang notification bell para updated tayo sa mga susunod pa nating mga vlog. Sana ay magsama-sama tayong itaguyod at ipaglaban ang ating mga karapatan na 75 taon nang isinusulong at ipinapalaganap. At sa huli ay makamit sana natin ang tunay na ekwalidad, kalayaan at hustisya para sa lahat. This is your Sir Don, signing off.